Tama talaga mga kababayan na yung Congress magsasagawa ng congressional investigation, inquiry laban po sa mga fake news peddlers, mga China-backed fake news peddlers sa social media using Facebook, YouTube, Instagram, yung dating Twitter, yung X. Kasi patindi ng patindi po ang ginagawang disinformation and propaganda nitong mga China-backed social media vloggers. Ang latest nga po dito mga kababayan, gustong pag-awayin yung magpinsan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez, kasi si Martin po ang napiperceive nila na magiging successor ng ating Pangulo sa 2028. Kaya itong mga grupo na gustong-gustong iluklok na si Sara, lalong pinatindi po yung mga pagpapakalat ng mga misinformation, fake news. May nagpost dito po sa Instagram na ang sabi, si Martin Romualdez ay tatanggalin na bilang speaker, ang papalit si Sandro Marcos. Sabi ko sa inyo, mahilig po yung China sa divide and conquer at nanggagamit sila ng mga locals. At dito sa Pilipinas po, ginagamit nila mga politiko, back up ng mga funded ng China na mga social media vloggers para pag-away-awayin po yung mga nasa gobyerno, lalo na po yung pamilya Marcos. Iparinig ko po sa inyo. Yan post sa Instagram. Nag-post po, hindi man maintindihan hindi man maintindihan yung pangalan. Eileen TG, nakalagay Eileen TG. Yan Eileen Goals. Iba naman po ito. Ito, Eileen Goals, iba man po yung yung ginamit niyang profile pic. Ito, iba, may mukha. Malamang piki din pati yung picture. Ayan, nakalagay Yan nasimula ang drama nila ng administrasyon, iwan ko sa inyo. Sige, mag-away kayo at para lumabas na ang mga baho ninyo. Malinaw na galing sa kampo po ng mga Duterte. Yan Ano nangyari sa inyo? Hashtag followers. Hashtag FB friends. Hashtag Duterte pa rin. Hashtag everyone. Hashtag non-followers. Hashtag share this post. Hashtag highlight. Ganon sila, gawa ng kwento. O ngayon, pakinggan natin mga kababayan kung ano yung sinasabi dito sa pinapakalat nilang fake news. Ayan po. Umano ang balita na sisibakin na sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Marcos ang papalit. Matatandang si Sandro Marcos ang nagpabakante sa pwesto ni Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations na may hawak ng budget ng Pilipinas at isa sa may pilihang pwesto sa Kongreso. Ayon pa nga sa balita ay nag-aaway-away na di umano Marcos at Romualdez dahil sa kaguluhang dala ni Martin Romualdez sa loob ng Kongreso at sa bansa, particular na ang 2025 National Budget na tinaguriang most corrupt budget of all time dahil na rin sa bilyon-bilyong insertions sa ayuda na nauuwi rin naman sa mga buhaya sa Kongreso. Nag-uumanyang siraan ni Romualdez si Bongbong Marcos at pinapalabas nito na kagustuhan ng Pangulo ang nangyayaring budget insertions at hindi malayong tataraydorin ni Romualdez ang kanyang pinsana si BBM alang-alang sa pera at kapangyarihan. Ganon katindi, mga kababayan, sila magtahi-tahi ng kwento. Pinag-aaway yung magpinsan. Kasi yung objective nitong China-backed, China-linked social media vloggers, matanggal po si Romualdez sa pamamagitan ng papakalat ng intriga. Kasi nga po, yun man talaga yung original na plano nila, divide and conquer. Naalala ninyo, nung mag-attempt po si The Platter, the little girl, na ikodida si Martin Romualdez, kaya lang po hindi nagtagumpay. Ang agenda nila, matanggal si Romualdez para mawala po yung shield sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa future plan nila to impeach the President. And in fact, ngayon nga po, yun ang binabaliktad nila. Si Sara Duterte ang dapat ma-impeach. Ngayon, gumagawa sila ng mga kwento-kwento. Ginagamit nila itong gawa-gawa man lang nila, inimbentong istorya sa GAA. Yung blankong entries daw, mga kababayan, sa GAA. Tapos sabay pakalat
ng mga panawagan na impeach BBM. Ganon sila mga kababayan. Malabo man po yung kanilang pinapakalat na senaryo na mag-away po si Martin Romualdez at saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Iniintriga nila. Ang papalit daw si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos po ang nag-training sa Congress kaya naging congressman si Martin Romualdez. O di ba si Sandro, nagtrabaho muna before naging congressman sa Ilocos Norte. Nagtrabaho muna kay Martin Romualdez. Nagtrabaho sa Kongreso. So ginamit nila mga kababayan yung pagmosyon ni Sandro Marcos na ibakante yung Committee on Appropriations na pinamumunuan mga kababayan dati ni Ako Bicol Congressman Saldico. Doon sila nagtay-tay ng kwento. Ganon ka-desperado mga kababayan nitong mga agents ng China para ilukluk po si Sara Duterte. Divide and conquer yung kanilang strategy. They're sowing confusion sa mga tao. Ganon talaga po yung China. Gumagamit sila ng mga accounts sa social media. And in fact, apon yun ang ating napag-usapan sa previous video natin. Yun in-expose po ng press1.ph. Ayan po. Since November 24, Press1.ph has monitored a pro-China X Twitter network running a coordinated campaign against President Marcos Jr. and the Philippines-West Philippine Sea efforts while boosting VP Sara Duterte. Yan po. Coordinated effort siya. Just like itong pinapakalat na mga kababayan na nag-away na si Martin tapos yung ating Pangulo. Coordinated siya. Nakita ninyo? Iba-ibang accounts ginagamit po nila. Now, Instagram ang ginamit nila sa social media para magpakalat ng intriga. Kaya tama po, yung ginagawa ng TRICOM. Kung may Quadcom, may binuo na naman po sa Congress na TRICOM para magsagawa ng investigation po dito sa mga fake news peddlers. Nang objective po, guluhin ang ating bansa. Pag-awayin yung mga opisyalis natin, divide and conquer nga po yung kanilang strategy. Ito po, House TRICOM vows to unmask fake news peddlers, benefactors. The chair of the House Committee on Public Order and Safety vowed to unmask those who are spreading fake news and disinformation against the chairman and members of the Quad Committee, which has been investigating the Duterte administration bloody war on drugs and criminal activities on Pogo. Santa Rosa Representative Dan Fernandez, who is also the overall chair of the three House committees, which is set to launch a full-blown investigation, said the tri-panel aims to expose the machinery which he said is funding operations meant to malign and discredit congressmen and other fake news victims. Kasama dyan mga kababayan, hindi lang yung Congress yung sinisiraan. The whole administration, pinagsasabong yung Congress ngayon ng namumuno, pinsan ng ating Pangulo. Sabay post mga kababayan sa kanilang manok na si Sara. Ganon ang strategy nila. Inaboking po ng Press1.ph. Yan o. Influence operations ang ginagawa nila mga kababayan. Chinese linked network amplifies anti-Philippine sentiment while posting content related to Sara Duterte. Yan o, naboking po. Latest post ng Press1.ph po. Account suspended. Sabi dyan, X suspends 24 out of 25 Chinese named accounts over disinformation campaign versus Marcos Jr. Sabi dyan, social media platform X, formerly Twitter, has permanently suspended 24 out of 25 Chinese named accounts that were previously identified in an investigative report by Press1.ph as part of a coordinated disinformation campaign targeting President Ferdinand Marcos Jr. Kaya tama ito mga kababayan na pinost ni Yayam Dizon, isa pong Marcos loyalist. Sabi dito, a foreign attack on Philippine sovereignty, the sinister and behind President Bongbong Marcos destabilization.
Sabi niya sa kanyang post 15 hours ago, the recent findings by Press1.ph expose a coordinated and well-funded disinformation campaign designed to destabilize our beloved President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s administration and weaken the Philippines' stance in the West Philippine Sea. This revelation is both alarming and infuriating as it confirms long suspicions foreign forces, particularly China, are actively interfering in our domestic affairs, exploiting internal political rifts, and manipulating public perception to serve the geopolitical interest. Kaya dapat i-support natin mga kababayan yung TRICOM investigation sa Congress para ma-unmask mga kababayan itong mga grupong ito how to destabilize the government. Ang ultimate objective nila, tanggal yung ating Pangulo, puluhin ang ating bansa at iluklok si Sara. Hindi man po nila tinatago ang kanilang plano. Kaya massive po ang kanilang mga disinformation campaign. Ngayon, pinag-aaway yung ating Pangulo at saka si Martin. Papalitan na daw ni Sandro Marcos bilang speaker. Malabo po. Yung sabi ni Yayam Dizon, 4 months, a pro-China network on X, formerly Twitter, has been systematically undermining Marcos Jr. leadership while boasting Vice President Sara Duterte, who has remained suspiciously silent on the WPS dispute. This operation included the spread of fabricated Polvoron video falsely depicting Marcos as a drug abuser, clearly designed to damage his credibility. Simultaneous release of anti-Marcos propaganda while amplifying Duterte's criticism of the administration. The use of Chinese state media narratives to attack the Philippines' foreign policy and paint the U.S. as a manipulative force in the region. Sinisiraan po nila yung Amerika tulad ng ginagawa po ni Harry Roque sa mga videos niya. Matindi yung kanyang mga races pagdating sa China, tapos sabay sira sa Amerika at sa ating Pangulong Bongbong. Habang siya nagtatago, mga kababayan, sunod-sunod po yung atake. Si Harry Roque po, balik-balik sa China. So alam na natin, mga kababayan, kung sino-sino yung mga personalities na aliado dito po sa mga nagpapakalat ng fake news using the divide and conquer strategy. Na ang sabi dito sa in-expose ng Press1.ph, China ang nasa likod. At hindi malayo, mga kababayan, yung nagpakalat na nag-aaway na yung ating Pangulo at si Martin. China rin po ang nasa likod, tapos yung mga agents nila dito na mga politiko sa Pilipinas para guluhin ang ating bansa po. Papayag tayo sa ganon? Huwag pa oo to. Sabi ni Yayam Dizon, it is no coincidence niya that the surge in anti-Marcos content benefits a single political figure, VP Sara Duterte, while President Marcos has taken a stronger stance against China's territorial violations. Sara's camp has remained strategically silent on the WPS issue while engaging in political mudslinging against the current administration. Could it be that Beijing sees her as a more manageable leader for its interest? Yun ang tanong ni Yayam. Yung katanungan po ni Yayam na isang Yayam Dizon na isang Marcos loyalist, legit. Tama po. Sabi niya, this brazen interference niya is an outrageous violation of Philippine sovereignty. The fact that China-linked disinformation networks are actively involved in shaping our political landscape should send a wake-up call to every Filipino. We are under attack not just in WPS but in our very own information space. Kaya sabi niya, our country must not take this sitting down. This is not just about Marcos Jr. or Duterte. It is about our nation's independence, security, and democracy. The government must launch a full-scale investigation into the extent of foreign influence operation in the Philippine politics. Number 2, strengthen cybersecurity and anti-disinformation measures to prevent future manipulation. Number 3,
expose or hold accountable any individuals or groups complicit in collaborating with foreign actors to destabilize our government. And number 4, increase public awareness about the dangers of foreign propaganda and its long-term implications on our sovereignty. Tama po siya. And in fact, yun din ang talagang objective nitong investigation ng TRICOM sa Kongreso. Ito yung babala mga kababayan ni Congressman Fernandez. Those spreading lies, we are warning you, Anya, will make sure that those who are spreading fake news will be held accountable. We will not allow the system which deceive our citizens to continue. It's time that we unmask the person spreading lies for their personal interest, sabi po ni Fernandez. Meanwhile, si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers earlier urged the NBI to go after bloggers who have been maligning the chairman and members of the joint panel. Barbers, whose privileged speech last month triggered the TRICOM inquiry, has submitted to the NBI video evidence of several blogs sourced from various social media platforms, including one from his province and picked up by those he called Manila-based mercenary bloggers. Mercenary, paid bloggers mga kababayan para siraan yung ating gobyerno, serving the interest of a foreign power. Yon ang nakakalungkot. Mga Pilipinong modernong makapili po. Pagkatapos, binabaliktad nila. Kami yung ina-accuse po na supporting the government, the administration. Kami yung binabaliktad na mga bayaran daw. Ganon sila katindi. Yung gawain nila, mga kababayan, binibigay sa amin. Huwag kami, mga China-backed, China-funded fake news vloggers. Hindi ninyo mauuto yung mga mamamayang Filipino. Lilitaw at lilitaw din po ang katotohanan. Ay ito nga po, huhubaran kayo ng maskara ng TRICOM sa Kongreso. So sabi dito, Fernandez highlighted the urgency to address the spread of fake news, disinformation, citing its detrimental effects on national security, public order, and democratic processes. Filipinos have the right to know the truth. We need to protect our citizens from wrong information which causes fear, confusion, and divisiveness in our society. Diyan magaling po mga kababayan ang China sa mga disinformation, misinformation, and fake news para isulong ang kanilang maitim na agenda. Ito na nga po, ang target po si Speaker, saka po yung ating Pangulo, pinag-aaway, papalitan na daw po ni Sandro Marcos. Ganon katindi. Kaya nag-post si Kakiraki. Tama itong post ni Kakiraki. Isang social media personality. Pinag-aaway yung mag-uncle mga kababayan, mag-tito. Ito, basahin natin yung post ni Kakiraki po. 3 hours ago pa lang. Giner po siya ni Randy Nabayra, yung isang si Tapuan, isa ring Marcos supporter, Marcos loyalist. Sabi rito ni Kakiraki, Speaker Attorney Martin Romualdez played a critical role in the political development of Congressman Sandro Romualdez Marcos, CSM, SMR, CSM. Born into one of the most legendary political dynasties dito sa ating bansa, SMR and CSM are both genetically predisposed to public service. It was inevitable that these two well-bred gentlemen would find themselves in government. The uncle si Speaker Martin, is a man of dignity and integrity with a wealth of experience that spanned many presidencies. He has traversed all terrain of leadership which have given him a breadth of knowledge and practical wisdom in political leadership. Alam yan ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya nga po yung mga Romualdeses sa Leyte, talagang just like the Marcoses doon sa Ilocos, pinagkakatiwalaan ng mga mamamayang Filipino sa kanilang mga lugar at sa buong Pilipinas. Kasi may breeding sila, pinalaki ng maayos,
ng kanilang mga magulang po at mga kilalang leader na totoong nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Kaya sila ganyan, kinainggitan mga kababayan kasi si Martin is perceived to be the leading contender. Kasi si Sara po, bumulusok na dahil man po sa kanyang sariling kagagawan. Tinira niya yung kanyang sarili. Saan ka nakakitang vice presidente? Pagbantaan mo yung presidente, yung first lady, tapos yung speaker. Yung banta, napakaseryoso. Kumontak na daw siya ng assassin. No joke, no joke. Talagang gagawin niya. Imagine that. Yung sa yung hindi anti, impeach Sara rally, sabi ng isang leader doon, tinawag si Sara ang impacta. People's Tonight Post, impeach Sara now. Magdalo party list. Sabi ni APL Secretary General Joshua Mata, impacta. Marami na po tayong narinig kung bakit malagang i-impeach ang impactang yan. Tingin ko, kailangang may paliwanag ko bakit napakalaga para sa mga manggagawa na matanggal ang isang impacta na katulad ni Sara Duterte, sabi ni APL Secretary General Joshua Mata. Impacta yung tawag po. Matindi. Kung tinawag niyang tambaluslos si Speaker Martin Romualdez nung matanggal ma-demote si best friend niya, si the little girl. Ngayon, ang tawag sa kanya ng mga nagrally, impeach Sara rally, impacta. You see? Ngayon, balikan natin yung sabi rito sa post ni Kakiraki. The nephew niya, si Congressman Sandro Marcos, was a neophyte in Congress. He was shown the ropes and made to live out the life of an intern under his uncle's wings before he made the leap to representing the 1st District of Ilocos Norte. Sabi niya sa popular na kasabihan that the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. But in the case of these two gentlemen, their familial ties has been fortified by the bond of the work in public service. So it comes as no surprise that the China-paid bloggers and social media entities are now scandalously attacking the Romualdez families with their divide and conquer rules. With the fall of the Speaker Martin Romualdez, the impeachment of the President Bongbong Romualdez Marcos will not be far behind. Tama po, parehas yung aming mga sinasabi. Yun ang objective nila. From the very beginning, yun ang objective nila. Kaya tinatarget si Martin Romualdez. Kasi sabi ko nga po, si Martin Romualdez is the knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. O ito na ngayon ang pinapakalat nilang fake news. Nag-aaway na daw si Martin Romualdez sa yung ating Pangulo dahil sa budget. Na tinawag na nila mga kababayan tulad ng sinasabi ni Digong, most corrupt. Tapos yung mga kampo nila, yun ang narrative, the most corrupt budget niya. You see, alam na namin yung strategy ninyo. Divide and conquer, pag-awayin para makontrol ninyo ang ating bansa. Ganon katindi po ito, China-backed, China-funded, fake news peddlers. Yung sabi ni Kakiraki, China has much to gain with the reinstatement of the China-aligned Dutertes in Malacanang. They have already lost their stranglehold in the stranglehold in the economy and power sectors because of the congressional hearings on the illegal pogos in GCP. Kaya nagmamadali, in-intensify mga kababayan ng China yung mga propaganda using their agents dito po sa ating bansa. Kasi di ba yung NGCP, iniimbestiga na rin ng Kongreso. And sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, with the investments, pumasok na kasi yung Maharlika Investment Funds. Ang tingin nila kasi, babawiin ng ating gobyerno ang control sa NGCP na kontrolado ng China. Yun ang lumabas po sa congressional investigation.
Nagets na ninyo kung bakit napakaseryoso po ito. So it is their mission, anya, to make us a mere province of their communist country. We were almost one under the previous administration, sabi ni Kakiraki. Protect our borders against invaders. Protect Philippine sovereignty. Keep President Marcos in Malacanang. Keep Speaker Martin in Batasang Pambansa. Yun ang dapat na mangyari. Kaya ginugulo po nila sa pamamagitan ng pagpapakalat nitong latest na fake news. Yan ang nasa likod nitong Instagram post ng hindi maintindihan na nag-post Island TG. Yan po, pakinggan natin muli ang kanilang propaganda. Pirmado na di umano ang balita na si pwesto si House Speaker Martin Romualdez at si Sandro Marcos ang papalit. Matatandang si Sandro Marcos ang nagpabakante sa pwesto ni Saldico ng Committee on Appropriations na budget ng Pilipinas at isa sa may pinakamakapangyarihang pwesto sa Kongreso. Ayon pa nga sa balita ay nag-aaway-away na di umano ang pamilyang Marcos at Romualdez dahil sa kaguluhang dala ni Martin Romualdez sa loob ng Kongreso at sa bansa, particular na ang 2025 national budget na tinaguriang most corrupt budget of all time dahil na rin sa bilyon-bilyong insertions sa ayuda na nauuwi rin naman sa bulsa ng mga buhaya sa Kongreso. Nag-uumpisa na rin anyang siraan ni Romualdez si Bongbong Marcos at pinapalabas nito na kagustuhan ng Pangulo ang nangyayaring budget insertions at hindi malayong tataraydo rin ni Romualdez ang kanyang pinsana si BBM alang-alang sa pera at kapangyarihan. Pag hindi po mapanuri ang makikinig dito, iisipin mong legit na newscaster yung nagdi-deliver ng news. Possibly may training sa mainstream media. Ang ginamit na nag-voice over sa script. Para yung mga unsuspecting na mga mahihilig po sa mga balita, iisipin nila mainstream. Kita ninyo? Kaya mag-ingat po tayo, mga kababayan, sa mga ganitong mga kwento. Kasi po, massive ang disinformation na ginagawa ng mga kaalyado ng China dito po sa ating bansa. Kasi ang objective po nila, gawing province ang Pilipinas. Iniintensyonan po mismo yung ating bansa. Kaya yung pa-joke-joke ni Digong, gusto niya ninyo, gawin na ninyo kaming province. Tuwang-tuwa yung ambassador po. Payag kayo sa ganong agenda nila. Wala na tayong bansa. Kaya seryosohin po natin, mga kababayan, ang pagpili ng mga magiging leader natin. Sa midterm election, sa Mayo po, never ninyong iboboto ang mga pro-China candidates. Alam na ninyo kung sino-sino. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.